Balikan na natin ang balita ukol sa rekomendasyong reklamo ng Quad Committee ng Kamara laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang personalidad. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Emil, sa huling araw nga ng sesyon ng Kongreso ay prinisenta ng, bago yung kanilang Christmas break, ay prinisenta ng Quad Committee sa plenaryo yung kanilang committee report kung saan inirekomenda nga ang pagsasampa ng kaso laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo, Senador Bato de la Rosa at iba pa. Nilabag daw nila ang Section 6 ng Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity sa War on Drugs noong Administrasyong Duterte. Bukod sa tatlong opisyal, kasama sa gustong pakasuhan, sina dating PNP Chief Oscar Albayalde at Debol Sinas, sina Police Colonel Roina Garma at Edelberto Leonardo. Isinama rin ang dating Malacanang official na si Herminia Muking Espino. Sabi ng Quadcom, nakita sa 13 nilang pagdinig ang pag-abuso sa kapangyarihan at institutional impunity. Pinatunayan at nagtugma raw ang testimonya ng mga testigong humarap sa hearing at mga ebidensyang iniharap sa pagdinig mula noong Agosto hanggang ngayong buwan. Pinuna sa 43-page report na simula pa lang ng drug war, hindi natugma ang bilang ng mga drug addict sa bansa na basihan ng drug war at paulit-ulit na binanggit ni dating Pangulong Duterte at sa datos mula sa Dangerous Drugs Board. Lumabas din daw sa pagdinig na sa kabila ng pagkamatay ng 30,000 Pilipino, maliit lang ang naging epekto nito para mawala ang problema ng droga sa bansa. Nakumpirma daw sa pagdinig na meron ngang Davao Death Squad at sinunod ng drug war ang tinuguriang Davao Template o model para bigyan ng pabuya ang mga pulis na sangkot sa EJK. Bukod sa illegal drugs, may mga rekomendasyon din laban sa mga POGO officials kasama ang pagsasampa ng mga kaso laban sa mga dayuhang nagpatakbo ng malalaking POGO companies, kabilang na si dating Bamban Mayor Alice Guo. Sumatotal, aabot daw sa 30 bagong batas at amendments sa mga kasalukuyang batas ang ipa-file sa Kongreso. Narito ang pahayag ni House Quad Committee Leader Chairperson, Representative Robert Ace Barbers. This is a defining moment for this Congress, Mr. Speaker. It is an opportunity to uphold the rule of law, protect our nation's sovereignty, and deliver justice to those who have been wronged. I urge my fellow legislators to give this report the attention it deserves and to support the proposed measures that will ensure these injustices are never repeated. Together, let us take the necessary steps to restore faith in our institutions and reaffirm our commitment to the Filipino people. Email, bagamat isa pa lang itong progress report dahil hindi pa tapos yung pagdidig ng Quadcom, ay inadapt na ng plenaryo yung committee report at nirekomendang ibigay na sa mga appropriate government agencies itong report na ito para sa pagsasampa ng karampatang mga kaso. At isusumitin na rin daw yung report na ito sa mga komite dito sa Kamara para naman ma-actionan na yung mga rekomendasyon sa mga bagong batas at pag-amyenda sa mga kasalukuyang batas. Bunsod pa rin ang resulta ng Quadcom hearing. Yan ang latest mula dito sa Kongreso. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Kaugnay pa rin sa rekomendasyon ng Quadcom ng Kamara na sampahan sila ng reklamo. Kaugnay sa Crimes Against Humanity. Sinisika pa naming makuha ang panig ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo, Senador Ronald Bato de la Rosa at iba pang idinadawit sa posibleng asunto.